Minsan akala natin okay lang ang isang tao dahil nakikita natin siyang tumatawa, masayahin, makulit, palaging may energy. Pero hindi natin alam, sa likod pala ng kamera, sa likod ng mga ngiti, may laban na siyang tahimik na kinikimkim. Kamakailan, maraming tao ang nabigla sa nangyari kay Sir Gavin. Maraming nagtatanong, bakit parang bigla? Anong nangyari? Okay naman siya dati Pero yun ang realidad na madalas nating nakakalimutan. Hindi lahat ng sugat nakikita. May mga taong araw-araw nang bumabagsak sa loob pero tuloy pa rin sa trabaho, tuloy pa rin sa responsibilidad, tuloy pa rin sa pagpapatawa dahil pakiramdam nila wala silang choice. At alam mo kung ano ang pinakamapanganib? Yung nasasanay kang maging malakas para sa lahat habang ikaw mismo unti-unti nang nauubos. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 9 na dahilan kung bakit maraming tao ang bumibigay emotionally at mentally. At higit sa lahat, may paraan kung paano mo maiiwasang umabot sa puntong tuluyan kang mapagod. Dahil gusto kong maintindihan mo ito, hindi mo kailangang hintayin na bumigay ka bago mo alagaan ang sarili mo. Unang dahilan, kinikimkim mo lahat. Sobrang tagal nilang pinilit maging okay kahit hindi na talaga okay. At siguro habang pinapanood mo ito, baka ikaw mismo relate na relate ka. Kasi ilang beses mo na bang sinabi yung okay lang ako? Kahit ang totoo, hindi naman talaga. Ilang beses mo nang tinago yung bigat ng pakiramdam mo dahil ayaw mong makaabala sa iba. Yung tipong gusto mo ring magsabi ng pagod na ako, pero pinipili mong manahimik kasi feeling mo wala namang makakaintindi. Kaya ang ending, ikaw na lang mag-isa ang lumalaban sa isip mo araw-araw. At doon nagsisimulang mapagod ang tao. Hindi agad-agad, hindi isang bagsakan, dahan-dahan. Unti-unti kang nauubos. Kasi every time na may problema, instead na ilabas mo, tinatago mo. Every time na nasasaktan ka, sinasarili mo. Every time na may bumibigat sa dibdib mo, ngumiti ka na lang, nag-joke ka na lang, nagpanggap ka na lang na strong ka. But deep inside, wasak ka na pala. At ang masakit, nasasanay ang mga tao na isipin na okay ka lang dahil hindi ka naman nagsasalita. Hindi nila alam na gabi-gabi, pag mag-isa ka, doon mo lang nararamdaman ang lahat. Yung pressure, yung lungkot, yung takot, yung pagod na hindi mo ma-explain kahit anong pilit mo. Minsan, hindi naman talaga problema ang pinaka-nakakapagod. Ang pinaka-nakakapagod, yung pakiramdam na wala kang mapagsabihan. Yung feeling na kailangan mong sarilinin lahat dahil ikaw yung inaasahan, ikaw yung strong friend, ikaw yung panganay, ikaw yung breadwinner, ikaw yung laging nagbibigay ng advice sa iba. Pero sino yung makikinig sa'yo kapag ikaw naman yung pagod? Sino yung yayakap sa'yo kapag ikaw naman yung gusto ng sumuko? Kaya maraming taong tahimik na bumibigay kasi sanay sila yung takbuhan ng iba. Pero hindi nila alam kung saan sila tatakbo kapag sila naman ang nangangailangan. At alam mo kung ano ang delikado sa pagkikimkim? Hindi lang isip mo ang naapektuhan, pati katawan mo nadadamay. Kaya may mga taong hirap huminga dahil sa stress. Biglang nagpapanik, nanginginig, hindi makatulog, walang gana. Kasi kahit anong tago mo sa emotions mo, eventually, lalabas at lalabas yan. The body keeps the pain. Kahit sabihin mong, kaya ko pa, darating yung punto na mismong katawan mo na ang magsasabi na hindi na pala. Kaya hindi totoong pagiging strong ang pananahimik palagi. Ang tunay na strength ay yung marunong kang umamin na nahihirapan ka na. Yung marunong kang magsabi ng, kailangan ko rin ng tulong. Kaya kung isa ka sa mga taong sobrang dami ng kinikimkim ngayon, pakinggan mo ito. Hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Hindi mo kailangang maging matatag araw-araw. Tao ka lang din. Napapagod ka rin. Nasasaktan ka rin. At walang masama dun. Hindi nakakabawas ng pagkatao mo kapag umiyak ka. Hindi ka mahina kapag kailangan mong magsalita. Sa totoo lang, mas delikado yung matagal kang tahimik habang unti-unti ka nang nasisira sa loob. Kaya please, bago dumating sa puntong ubos na ubos ka na, matuto kang maglabas ng nararamdaman. Humanap ka ng taong mapagkakatiwalaan. Huminga ka, magpahinga ka. Kasi hindi mo kailangang hintayin na bumagsak ka.
bago mo alagaan ang sarili mo. Number 2, ikaw palagi ang strong person. Ang hirap, no? Yung pakiramdam na parang bawal kang mapagod dahil ikaw yung laging inaasahan ng lahat. Ikaw yung taong kahit may sariling problema, ikaw pa rin ang takbuhan kapag may emergency. Kapag may umiiyak, ikaw ang nagpapakalma. Kapag may problema sa pamilya, ikaw ang gumagawa ng paraan. Kapag may kulang sa pera, ikaw agad ang hinahanap. At habang tumatagal, nasasanay ka na lang sa role na yon. Nasasanay kang maging matatag para sa lahat kahit unti-unti ka nang napapagod sa loob. Minsan nga, hindi mo na maalala kung kailan ka huling nag-open up tungkol sa totoong nararamdaman mo. Kasi every time na gusto mong magsabi ng hindi ko na kaya, may boses sa isip mo na nagsasabing bawal, kailangan kong maging strong. Kaya kahit emotionally drained ka na, tuloy pa rin. Kahit ubos na ubos ka na mentally, bumabangon ka pa rin. Kahit gusto mo nang mag-breakdown, pipigilan mo muna kasi may mga taong umaasa sa'yo. At alam mo kung anong masakit doon? Habang inaalagaan mo lahat ng tao sa paligid mo, nakakalimutan mo ng alagaan yung sarili mo. May mga tao talagang sanay maging strong person ng pamilya o ng barkada. Yung tipong kahit sila yung pinakapagod, sila pa rin yung nagbibigay ng comfort sa iba. Pero ang problema, walang nagtatanong kung okay pa ba sila. Kasi sanay ang mga tao na makita kang matatag. Sanay silang isipin na kaya mo lahat. Kaya kapag tahimik ka, iisipin nilang okay ka lang. Hindi nila alam na minsan gusto mo ring may yumakap sa'yo at magsabi ng pahinga ka muna, ako naman. Yun ang pinaka-dangerous na parte ng pagiging strong person. Hindi ka natutong humingi ng tulong. Kinakaya mo lahat mag-isa kahit hindi mo na dapat pasan. You become emotionally independent to the point na kahit sobrang bigat na ng dinadala mo, hindi ka pa rin nagsasalita. Kasi pakiramdam mo, kapag nagpakita ka ng weakness, baka ma-disappoint sila. Baka isipin nilang mahina ka. Pero ang totoo, kahit gaano ka katatag, tao ka pa rin. Napapagod ka rin, nasasaktan ka rin, may limitasyon ka rin. At alam mo kung ano ang hindi naiintindihan ng maraming tao? Yung mga taong laging mukhang malakas, sila madalas yung tahimik na nasisira. Kasi sila yung hindi sanay magsabi ng problema. Sila yung nagtatago ng sakit sa likod ng ngiti. Sila yung kahit umiiyak na sa loob, tatawa pa rin sa harap ng iba. Kaya maraming tao nagugulat kapag bigla na lang silang bumigay emotionally o mentally. Sasabihin ng iba, ang strong niya, bakit nangyari yon? Pero hindi nila nakita yung mahabang panahon ng pagod. Hindi nila nakita yung mga gabing halos hindi na makahinga sa stress. Hindi nila makita yung mga gabing halos hindi na makahinga sa stress. Hindi nila makita yung pressure na matagal nang dinadala mag-isa. Kaya kung ikaw itong laging strong person, gusto kong tandaan mo ito. Hindi mo kailangan maging matatag palagi. Hindi mo kailangan akuin lahat ng problema ng mundo. Hindi mo responsibility na iligtas lahat habang ikaw mismo nalulunod na. Okay lang mapagod. Okay lang umiyak. Okay lang magsabi na kailangan ko rin ng pahinga. Dahil hindi nasusukat ang pagiging matatag sa dami ng sakit na kaya mong tiisin. Minsan, ang tunay na strength ay yung marunong kang aminin na hindi mo na kayang mag-isa. At tandaan mo ito, kahit yung pinakamalakas na tao, kailangan din ng masasandalan. Number 3, sobrang pressure sa responsibilidad. Napapagod ka dahil pakiramdam mo ang daming nakaatang sa balikat mo araw-araw. Gigising ka pa lang sa umaga, parang may mabigat ng nakadagan sa dibdib mo. Hindi ka pa nakakabangon pero iniisip mo na agad yung bills, trabaho, pamilya, mga bayarin, mga pangarap na kailangan mong habulin at mga taong umaasa sa'yo. Kaya kahit gusto mong magpahinga, parang hindi pwede. Kasi feeling mo, kapag tumigil ka kahit saglit lang, baka may masira, baka may magkulang, baka may madisappoint. At alam mo kung ano ang mahirap sa pressure? Hindi siya laging obvious. Hindi mo agad mararamdaman na unti-unti ka na palang kinakain ito. Akala mo, kinakaya mo pa. Akala mo, normal lang yung pagod. Pero habang tumatagal, napapansin mo na lang na madali ka nang mairita. Hindi ka na makatulog ng maayos. Kahit simpleng problema, parang gusto mo nang sumabog. Yung isip mo, hindi na tumitigil kakaisip. Kasi kahit nagpapahinga ang katawan mo, tumatakbo pa rin ang isip mo buong gabi. Paano kapag nawalan ako ng trabaho?
Paano kapag hindi ko naibigay kailangan nila? Paano kapag bumagsak ako? At doon nagsisimulang maubos ang tao emotionally. Lalo na kapag ikaw yung klase ng tao na sanay magsarili ng problema. Yung ayaw mong ipakita sa pamilya mo na nahihirapan ka na kasi ayaw mong mag-alala sila. Kaya ang ginagawa mo, tinatago mo lahat. Ngumingiti ka pa rin kahit stressed ka na. Tatawa ka pa rin kahit gusto mo nang umiyak. Papasok ka pa rin sa trabaho kahit mentally exhausted ka na. Kasi pakiramdam mo, wala kang choice. Kailangan mong magpatuloy dahil may mga taong umaasa sa'yo. Hindi naman pressure ng ibang tao ang pinakamabigat. Minsan, sarili mong expectations ang sumisira sa'yo. Yung feeling na kailangan mong maging successful agad. Kailangan mong makaahon agad. Kailangan mong maibigay lahat. Kaya kapag may hindi nangyari ayon sa plano mo, sobrang bigat agad ng tingin mo sa sarili mo. Feeling mo, failure ka agad. Feeling mo na pag-iiwanan ka na. Samantalang hindi naman karera ang buhay. Hindi porket mabagal ka, talunan ka na. The truth is, hindi ginawa ang tao para pasan ang buong mundo mag-isa. Kaya maraming strong people ang bigla na lang bumibigay dahil sobrang tagal nilang pinipilit kayanin ang lahat. Akala nila ang pagiging responsable, ang ibig sabihin ay bawal mapagod. Pero hindi totoo yun. Kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka katatag, kailangan mo pa rin ng pahinga. Kailangan mo pa rin ng tao na makikinig sa'yo. Hindi mo kailangang akuin lahat ng problema ng sabay-sabay. Kaya kung pakiramdam mo, lunod ka na sa responsibilidad ngayon, gusto kong tandaan mo ito. Hindi mo kailangang ayusin lahat agad. One step at a time. Hindi masamang huminto sandali para huminga. Hindi ka tamad dahil napapagod ka. Hindi ka mahina dahil nahihirapan ka. Tao ka lang na matagal nang may dinadalang bigat. At ang pinakamatapang na bagay na pwede mong gawin ay ang amining kailangan mo rin ng pahinga. Number 4, hindi ka na nagpapahinga. Alam mo kung anong nakakatakot sa panahon ngayon? Maraming tao ang sanay ng pagod. Parang naging normal na lang ang mabuhay na drained araw-araw. Gigising ng maaga, magtatrabaho, mag-aasikaso ng problema, uuwi ng pagod. Tapos, imbis na makapagpahinga, dala mo pa rin lahat sa isip mo. Kaya kahit nakahiga ka na, hindi ka pa rin relaxed. Kahit tulog ang katawan mo, gising na gising pa rin ang utak mo. Minsan sasabihin mo sa sarili mo, konti na lang, kakayanin ko pa. Pero ilang buwan na pala, ilang taon na pala, paulit-ulit mong pinipilit ang sarili mo kahit sobrang pagod ka na mentally at emotionally. At alam mo kung bakit delikado yon? Kasi ang tao, parang cellphone rin. Kahit gaano kaganda at kamahal ang phone mo, kapag hindi mo chinarge, mamamatay din. Ganon din tayo. Hindi porket malakas ka dati, ibig sabihin kaya mong tumuloy ng walang pahinga habang buhay. Maraming tao ang akala nila ang pahinga ay pagiging tamad. Kaya nakakaramdam sila ng guilt kapag nagpapahinga sila. Kapag tumigil sila sandali, feeling nila wala silang silbi. Feeling nila na pag-iiwanan sila. Kaya kahit pagod na sila, tuloy pa rin. Hustle dito, trabaho doon, overtime dito, extra racket doon. Tapos pagdating sa gabi, hindi pa rin nagpapahinga ang isip nila dahil nasa social media naman sila. Nag-o-overthink, nag-aalala sa future, kinukumpara ang sarili sa ibang tao. Kaya ang ending, physically pagod ka na, mentally overloaded ka pa. At alam mo yung masakit? Minsan hindi mo agad mapapansin na burnout ka na pala. Akala mo normal lang na lagi kang walang gana. Normal lang na lagi kang irritable. Normal lang na mabilis kang mapagod. Pero hindi eh. Minsan katawan at isip mo na mismo ang sumisigaw na kailangan mo nang huminto kahit saglit. Kasi kapag sobra-sobra na ang pagod ng tao, hindi lang energy ang nawawala. Nawawala rin yung excitement sa buhay. Nawawala yung peace of mind. Nawawala yung motivation. Kaya may mga tao na dati masayahin pero ngayon parang emotionally detached na dahil sobrang tagal nilang hindi nagpapahinga. The truth is, hindi mo kailangang patunayan araw-araw na kaya mo ang lahat. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang masabing responsable ka. Kasi paano maaayos ang buhay mo kung ikaw mismo wasak na sa loob? Paano ka magiging sandalan ng iba kung ikaw mismo hindi na makatayo emotionally? Kaya importante ang pahinga. At hindi lang ito tungkol sa tulog ha. Minsan kailangan mo ring magpahinga sa pressure. Magpahinga sa ingay.
magpahinga sa expectations ng tao, magpahinga sa pagiging available sa lahat. At kung matagal ka ng pagod ngayon, gusto kong sabihin ito sa'yo. Hindi kasalanan ang magpahinga. Hindi ka mahina dahil kailangan mo ng break. Hindi ka tamad dahil gusto mong huminga muna. Tao ka lang. May limitasyon ka rin. At minsan, ang pinaka-importanting bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo ay ang huminto sandali bago ka tuluyang maubos. Number 5, hindi mo pinapansin ang mental health mo. Sa totoo lang, mas madali para sa karamihan na pansinin ang physical pain kaysa sa emotional pain. Kapag masakit ang ulo, iinom ka ng gamot. Kapag may lagnat, magpapahinga ka. Pero kapag ang pagod ay nasa isip na, sa puso na, sa loob mo mismo, madalas tinatapalan lang natin ng kaya ko pa, kahit hindi na talaga kaya. Maraming tao ang sanay mag-function kahit mentally exhausted na. Papasok pa rin sa trabaho kahit empty na yung energy nila emotionally. Ngumingiti pa rin sa iba kahit broken na sa loob. Nakikipag-usap, nakikipag-joke, nakikipag-socialize. Pero deep inside, parang may bigat na hindi may paliwanag. At ang mas delikado doon, nagiging normal na sa'yo yung ganung pakiramdam. Akala mo okay lang kasi sanay ka na. Pero hindi ibig sabihin na sanay ka na, hindi ka na masasaktan. Minsan, unti-unti ka nang nawawala ng gana sa mga bagay na dati nagpapasaya sa'yo. Yung hobbies mo dati, hindi mo na ma-feel. Yung mga taong dati gusto mong kausap, ngayon parang gusto mo na lang umiwas. Yung mga simpleng bagay, bigla na lang nagiging mabigat. And you start to think, siguro tinatamad lang ako lately. Pero madalas hindi yun katamaran. Signs na yun na mentally overloaded ka na pala. The problem is, marami sa atin hindi tinuruan kung paano alagaan ang mental health. Kaya kapag may anxiety, tinatawanan lang. Kapag may emotional breakdown, sinasabihan ng magdasal ka na lang. Kaya mo yan. Pero hindi lahat nadadaan sa ganun lang. May mga bagay na kailangan ng huminto sandali, kailangan ng understanding, kailangan ng space para maramdaman mo talaga yung bigat bago mo ma-release. Kasi kapag pinilit mong itago lahat, hindi siya nawawala. Naiipon lang. At doon pumapasok yung silent damage. Yung hindi mo namamalayan na araw-araw pala bumababa yung emotional capacity mo. Mas mabilis kang ma-trigger, mas mabilis kang mapagod sa tao, mas mabilis kang mawala ng pasensya. And worst, nawawala na rin yung connection mo sa sarili mo. Kaya kung matagal mo nang binabaliwala yung nararamdaman mo, ngayon pa lang, mahalagang marinig mo ito. Tao ka na kailangan ding alagaan. Hindi lang katawan ang may limitasyon, pati isip at puso mo. And taking care of your mental health is survival. Kasi kapag ikaw mismo hindi mo pinansin yung sarili mo, darating talaga yung point na pipilitin kang huminto ng buhay mismo. Kaya bago pa umabot sa ganung stage, learn to check yourself. Learn to pause. Learn to say, I'm not okay today. Kasi ang pinaka-importanting step para hindi ka tuluyang bumagsak ay aminin mong pagod ka na pala matagal na. Number 6, sobrang pag-iisip. Alam mo yung moment na wala namang nangyayari sa paligid mo, pero sa loob ng ulo mo, parang ang ingay-ingay. Parang sabay-sabay yung thoughts. Paano kung mag-fail ako? Paano kung hindi sapat yung ginagawa ko? Paano kung may mangyaring masama? And the worst part is, hindi pa naman to nangyayari sa totoong buhay, pero parang nararamdaman mo na agad yung sakit, yung pressure, yung fear. That's overthinking. And honestly, isa ito sa silent killers ng peace ng tao. Kapag sobra kang mag-isip, hindi na tumitigil yung utak mo kahit nagpapahinga ka na. Kahit nakahiga ka na sa gabi, imbis na mag-relax ka, replay yung mga nangyari sa araw mo. May mga conversations kang inuulit sa isip mo. Iniisip mo kung tama ba yung sinabi mo, kung may nasaktan ka ba, kung may mali ka bang ginawa. Then, biglang magsishift sa future worries, sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari, pero parang sure ka nang mangyayari. And before you know it, pagod ka na agad kahit wala ka pang ginagawa. Ang nakakalungkot dito, maraming tao hindi nila alam na overthinking na pala yung nararanasan nila. Akala nila normal lang mag-alala, normal lang mag-isip ng maraming scenarios. Pero kapag araw-araw na, kapag hindi ka na makatulog ng maayos, kapag lagi ka ng anxious kahit walang dahilan, that's not just thinking anymore. That's mental overload. Unti-unti nitong kinakain yung peace mo hanggang sa maubos ka emotionally.
And here's the painful truth. Overthinking makes small problems look like disasters. Yung simpleng delay sa reply, iniisip mo na agad na galit na sila sa'yo. Yung maliit na mistake sa trabaho, feeling mo katapusan na ng career mo. Yung simpleng uncertainty, nagiging malaking fear sa utak mo. Because your mind is exhausted and trying to predict everything just to feel safe. But the irony is, the more you try to control everything through thinking, the more stressed you become. Kasi hindi naman talaga kayang ikontrol ng isip ang lahat ng bagay. May mga sitwasyon na kailangan mo lang talagang bitawan. Trust the process, even when your mind keeps telling you to panic. Kasi kung lahat i-overthink mo, wala ka ng space para huminga. Wala ka ng space para mabuhay in the present. And maybe this is something you need to hear right now. Hindi lahat ng iniisip mo, totoo. Hindi lahat ng senaryo sa utak mo, mangyayari. Minsan, imagination lang ng fear mo yon. And you are allowed to pause that noise. You are allowed to stop feeding those thoughts. You are allowed to choose rest over endless mental arguments. Kasi kapag tuloy-tuloy ang sobrang pag-iisip, hindi lang utak mo ang napapagod, pati puso mo nadadamay. And before you even notice it, you're already exhausted from a war that only exists in your mind. Number 7, kulang ka sa tulog. Alam mo, maraming tao ang minamaliit ang epekto ng kulang sa tulog. Parang iniisip lang nila na, puyat lang to, kaya pa. Pero ang tulog, hindi lang pahinga ng katawan. Pahinga rin siya ng utak, pahinga ng emosyon, at mental stability mo. Kapag paulit-ulit kang kulang sa tulog, hindi lang antok ang kapalit niyan. Unti-unti nitong binabago kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-react at mag-handle ng stress sa araw-araw. Yung tipong gigising ka na agad pagod. Kahit wala ka pang ginagawa, drained ka na. Minsan irritable ka sa mga simpleng bagay. Hindi mo maintindihan kung bakit mabilis kang ma-frustrate. May mga pagkakataon din na parang lutang ka. Hindi ka makapag-focus. Makalimutin ka na. At parang ang bigat ng lahat kahit normal lang naman yung araw. That's what sleep deprivation does. It slowly weakens your mental and emotional capacity without you noticing it. At ang pinakadelikado dito, nagiging normal na sa'yo yung pagod. Iniisip mo, ganito lang talaga siguro ang buhay. Late sleep, early wake up, walang pahinga, tuloy-tuloy na stress. Pero hindi yan normal. Your body is not designed to survive long-term exhaustion. Kahit gaano ka pa katatag mentally, kung hindi ka nagpapahinga, mauubos at mauubos ka pa rin. Maraming tao rin ang guilty magpahinga. Feeling nila kapag natulog sila ng maayos o nagpahinga sila, sayang yung oras na dapat productive sila lagi. So instead of sleeping, they scroll, they think, they worry, they overanalyze life. And ironically, mas lalo silang napapagod kasi ang katawan mo hindi pwedeng dayain. You can push yourself for a while, but eventually, it will demand rest in the most uncomfortable way. Kulang sa tulog also affects your emotions in a very deep way. Mas sensitive ka, mas mabilis kang ma-overwhelm, mas madaling ma-trigger. Yung maliit na problema, nagmumukhang malaking crisis. Yung normal na pressure, nagiging unbearable. And sometimes, hindi mo na rin kilala yung sarili mo dahil iba na yung mga reaksyon mo sa mga bagay na dati kaya mong i-handle ng maayos. So, kung matagal mo nang binabaliwala yung tulog mo, please understand this. Sleep is not luxury. It is a necessity. Hindi ito reward na ibinibigay mo lang sa sarili mo kapag tapos na ang lahat. It is part of survival. And the truth is, maraming emotional breakdowns because of accumulated exhaustion and lack of rest. Kaya kung pakiramdam mo, mabigat ang lahat ngayon, simulan mo sa pahinga. Let your body recover. Let your mind slow down. Kasi ang sagot sa sobrang bigat ng buhay ay matulog ka muna ng maayos. Number 8, sobrang bigat ng expectations. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang hindi sapat. Na may standards na kailangan mong mag-meet lagi. Sa pamilya, sa trabaho, sa sarili mo, minsan pati sa mga taong hindi naman talaga involved sa buhay mo, pero may inaasahan pa rin sa'yo. That's the silent pressure of expectations. At kapag sobrang bigat na nito, dahan-dahan itong kinakain yung peace mo without you realizing it. Minsan hindi naman galing sa iba yung pressure, galing sa sarili mo. Yung inner voice na laging nagsasabing, dapat mas magaling ka, dapat mas mabilis ka umangat, dapat hindi ka na nagkakamali.
And you try so hard to live up to it. You push yourself beyond limits, thinking na kapag mas nag-effort ka pa, magiging enough ka rin eventually. But the truth is, imbis na ma-fulfill ka, mas lalo kang napapagod. At kung galing naman sa ibang tao yung expectations, mas lalong nakaka-drain. Yung pamilya na umaasa sa'yo, yung mga taong naniniwala na ikaw mag-aahon sa lahat, yung mga tingin na parang hindi ka pwedeng mag-fail. So you carry this invisible weight every day. Smile on the outside, pressure on the inside. And the worst part, you start to believe na your worth depends on how much you can achieve or how much you can provide. Kapag ganito na yung mindset, nagiging endless cycle siya. Kahit may na-achieve ka na, hindi ka pa rin satisfied. May bagong expectation na naman. May bagong goal na naman. May bagong pressure na naman. Walang finish line. Parang lagi kang hinahabol ng dapat ganito ka na ngayon. And slowly, you lose the ability to appreciate yourself because you're always focused on what's missing. Ang nakakalimutan ng marami, hindi ka ginawa para maging perfect sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi mo kailangang sabay-sabay ma-achieve lahat ng goals mo. At hindi rin realistic na ma-meet mo lahat ng expectation ng tao sa paligid mo. Kasi kahit gaano ka pa kagaling, may limitasyon ka pa rin. May araw na pagod ka. May araw na hindi mo kaya. And that's normal, not failure. The real danger of too much expectation is burnout disguised as ambition. Akala mo motivated ka pa, but actually, ubus ka na pala. Akala mo kailangan mo lang mag-push harder. Pero ang totoo, kailangan mo nang huminto at huminga. Kasi kapag patuloy mong pinilit na maging enough para sa lahat, you might end up losing yourself in the process. So maybe this is something you need to hear. Hindi mo responsibility na i-meet lahat ng expectations ng mundo. You are allowed to grow at your own pace. You are allowed to say, this is enough for today. And most importantly, your worth is not measured by how much pressure you can survive, but by how you learn to take care of yourself while living through it. Number 9, tinatawanan mo lang ang sakit. Alam mo yung coping mechanism na parang okay ka sa harap ng lahat. Tapos kapag may problema ka, ginagawang joke na lang. Yung tipong instead na sabihin mong masakit, tatawa ka na lang at sasabihin mong sanay na ako. Okay lang yan, wala yan. At sa una, parang harmless lang. Parang way lang siya para hindi maging awkward ang situation. Pero kapag palagi mo na siyang ginagawa, doon na siya nagiging problema. Kasi may mga taong hindi sanay mag-open up. Mas madali para sa kanila ang magpatawa kaysa mag-explain ng nararamdaman. So kapag may bigat sa dibdib, instead na ilabas, tinatawanan na lang. Kapag nasasaktan, gagawing biro. Kapag pagod na, sasabihin, part of life lang to. And slowly, nagiging habit siya. You start masking pain with humor. You become the okay lang ako person, even when you're clearly not. Ang problema dito, hindi nawawala yung sakit kapag tinatawanan mo lang siya. Natatago lang siya. Naiipon lang. Because laughter doesn't heal everything. Sometimes it just delays the breakdown. And habang mas matagal mong pinipili na gawing joke ang lahat, mas lalo kang nawawala ng space to actually process what you feel. Hindi mo na alam kung saan masakit kasi lagi mong binabalot sa tawa. Minsan din, ginagawa natin ito para hindi maging burden sa iba. Ayaw mong makaabala. Ayaw mong maging heavy sa conversation. Ayaw mong makita ng iba na struggling ka. So you choose humor. You choose silence disguised as laughter. Pero habang iniisip mong pinoprotektahan mo yung iba, unti-unti mo namang kinakalimutang protektahan yung sarili mo. And the worst part, people start to believe you're really okay. Kasi lagi kang tumatawa, lagi kang positibo, lagi kang malakas. They don't see the nights when you're overthinking everything. They don't see moments na pagod ka na talaga, pero nakangiti ka pa rin. And because no one sees it, it feels like no one needs to ask. So you stay silent longer. You carry it alone longer. Pero hindi lahat ng sakit dapat tinatawanan. May mga sakit na kailangan mong harapin, hindi takasan. May mga emotions na kailangan mong i-feel, hindi i-cover up. Kasi kapag lagi mong nilulunod sa humor ang pain mo, darating yung point na hindi mo na alam paano humingi ng tulong. You become so good at pretending that even you start believing it. So kung isa ka sa mga taong sanay tumawa kahit masakit na, maybe it's time to slow down. Hindi mo kailangan laging maging strong version ng sarili mo. Hindi mo kailangan gawing joke lahat ng bagay para lang maging okay sa paningin ng iba.
Kasi minsan, ang tunay na healing starts when you finally allow yourself to say, hindi na ako okay, without laughing it off.